Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon sa mga nagmamahal sa mga Duterte, lalo na kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Tatay Digong, Romeres back na, palaban na, napuno na ang salop. Dahil magsisimula na siyang mag-file ng kaso sa mga kongresista na walang respeto, walang puros panggigipit. Una, nag-announce na siya si Trillanes pinakakasuhan. Ngayon, isang kongresista, si Congresswoman Jerbel Abanilla Reyes Luestro. Ito naman ang kakasuhan ni Pangulong Duterte. Ito, may post si Jay Sonsa, no? Basahin natin. Former President Rodrigo Roa Duterte is set to file disbarment case versus Attorney Jerbel Abanilla Reyes Luestro. Ito yung kongresista na nag-interpellate kay PRRD doon sa Quadcom na ang tagal na kita mo talaga nakakainis yung kanyang pagtatanong. Akala niya kayang-kaya niya si PRRD. Abogada versus abogado. Wala. Malayo pa sa kalingkingan ni PRRD itong kongresista na ito. So, bakit siya sasampahan ng disbarment case? Okay, ito. Nauna nito inamin ng abogada na itinago niya ang kanyang asawang mayor sa isang bayan sa Batangas na pinaghahanap ng mga alagad ng batas sa bisa ng isang warrant of arrest. In public, inamin niya, I think sa isang hearing ba, basta maraming nakapanood. It's an evidence. Pag-amin, tinago niya. Believe, una kong narinig ito sa vlog ni Fair Lady Maharlika. Inamin niya itinago. So, very basic yun eh. Pinaghahanap ng alagad ng batas, mayor, itinago mo, talagang pupulutin ka ngayon sa kangkungan. So, anong masasabi nyo itong balitang ito? Basahin natin ang mga comments, ano? Daming natuwa. Okay. Una, si General Orlando De Leon. Sabi niya, yes! Go for it! Pati yung kay Trillanes. Itutuloy. So, dalawa na. So, si Danny Luis Eva Gabrito. Sabi niya, oo, inamin talaga niya yan na itinago ang kanyang mister. Harboring a criminal is punishable by law. Nako, kinakabahan na ito, Congresswoman Luestro ngayon. Nakahanap na siya ng katapat sa katauhan ni PRRD. Si Cho Lacson, sabi niya, nabitag sila lahat kay Tatay Digong. Pati si Trililing nabisto tuloy at kasuhan pa siya. Ang saya ng gabi ko talaga. Masaya na ba ang mga DDS? Itong dalawang kasong isasampa. Dalawang tao na sasampa ng kaso. Sino pa kaya ang dapat pang sampahan ng kaso? I-comment nyo ko, no? Si Maria Chona Balmores, sabi niya, very, very good. Finally, lumalaban na si PRRD. Hindi lang sa true media na interview, kundi sa proper forum which is supported by filing a case. Yan ang tama. Hindi yung puro salita lang. So, aabangan po natin sa mga susunod na mga araw o linggo, malalaman natin na naisampa na ang kaso laban sa dalawa, Trillanes and Luestro. Sabi ng isa, tama yan, kasuhan lahat ang dapat kasuhan.
mga offenders of the law dapat talaga pinapakulong para hindi na makapanghasik ng kasamaan sa mundo. Okay. Nick Andrio Garcia, sabi niya, isama na yung panay papirma ng waiver. Si Trillanes. Sabay-sabay sila mag-waiver na lumabas na lahat ng tinatago nila ba. Honorable Congressman daw. Okay. So, ito pa. Si Febrihada Malsi. Sir J, yung manifestation ni Attorney Bello. In that hearing about burning of mosque, it happened when PRRD was fiscal. Sinungaling yang akusasyon. Baka pwede isama sa kaso laban kay Attorney Luestro. Okay, matandaanan ko ito eh. Sumingit sa Attorney Bello yung Dole Secretary panahon ni PRRD. Nag-manifest siya. Sabi niya, nasa, I don't know kung anong posisyon niya noon. Siya atang nag-imbestiga eh. Kasi ang akusasyon ni Luestro, nangyari yung most burning na yon panahon ni Duterte as mayor. Hindi naman pala eh. Saksi si Attorney Bello dahil siya ang nag-imbestiga na fiscal pa si PRRD nung panahon yun. So, mali ang data ni Luestro. Akusasyon yun. I don't know kung mahulog ba yan libel o ano. Basta kasinungalingan. Kaya pasalamat tayo kay Attorney Silvestre Bello na tumayo at sinet ang record straight na hindi pa mayor si PRRD nung panahon yun, yung burning. Yun po ang mga katibayan na napakagulo ang Davao nung panahon yun, mga late 80s hanggang 90s. Talagang napakagulo ang Davao City. At ako, saksi ako niyan dahil na-assign ako Mindanao 1985 sa Caraga Region. Malapit lang kami sa Davao. Balitang-balita namin yung ano. Kaya nagkaroon niya ng tinatawag na alsamasa. Ang mga tao, dahil napuno na sila sa mga abuso ng mga makakaliwa, yun, nagkahiusa, nagkaisa, nag-alsa, lumaban na. Tama-tama, dumating ang isang matapang na mayor plus military, yung na-assign na mga military units yan. Yan si General Delfin Lorenzana, yung naging Secretary of National Defense panahon ni PRRD. Siya ang battalion commander sa Davao nung kaguluhan ng Davao. Kaya doon nakita ni then Mayor Duterte kung gaano ang suporta ng Army, si Colonel Lorenzana pa noon. Kaya ginawa niyang Secretary of National Defense. So, ito na. Palaban na ngayon ang mga Duterte. Hindi lang puro salita, kundi magsampa ng kaso. Ang dami pang dapat labanan eh. Yung sabi ni Attorney Trixie Angeles, yung ICC na sikretong pinapasok. At sino ang namamahala, nag-asikaso sa mga ICC representatives? According to Attorney Trixie, mismo ang Speaker of the House. So, iyan, puros mga puros wala namang, hindi naman dapat trabaho yan ng, kung totoo hindi naman dapat ang presidente lang, ang executive department, ang humarap sa ICC. Ang Speaker of the House, legislative lang yan. Bakit niya, So, lahat ng mga ito, mga kaibigan, puros, very clear. Yung Quadcom na yan is in aid of persecution, in aid of re-election sa mga kongresista na
palagi halos ilang na 12 pang 11th hearing na yun natapos, may 12 hearing pa. Hanggang kailan pa kaya matatapos yung Quadcom na yan? Nasasayang lang ang pera ng taong bayan. So, good luck po, Congresswoman Attorney Luistro. Good luck, ex-Senator Trillanes. Paghandaan nyo ang mga kaso na isasampa ni PRRD sa inyo.